Kumbinsido ang ilang kongresista na mayroong probable cause o sapat na batayan ang mga reklamong impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte para ito'y iakyat sa Senado para sa paglilitis. Ito'y matapos ihayag ng Commission on Audit o COA sa impeachment proceedings na pinal na ang Notice of Disallowance na 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President na ginastos noong huling bahagi ng 2022. Nabatid na pinababalik ng COA sa OVP ang pera dahil bigo itong sumunod sa Joint Circular Guidelines hinggil sa paggamit naman ng confidential at intelligence funds ng pamahalaan. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Chairperson ng House Committee on Justice, kung hindi mapapasinungalingan ng bise ang mga sinabi ho ng mga testigo, ito'y maikukonsiderang probable cause para iakyat ang mga reklamo sa Senado. The determination of probable cause will depend on the exclusive judgment of the justice members, no? But there is a possibility that this will be considered by the justice members to say that there is probable cause already. Bukod po sa pagbabalik ng COA ng confidential funds, tinukoy rin ang testimonya ni Ramil Madriaga na naghatid siya ng pera mula rito sa iba't ibang mga lugar. Kung saan sinasabi ho niya na meron po siyang ginawang pagtanggap at pag-deliver po ng mga duffel bag sa tatlong separate location, supposedly containing cash from confidential funds. No? Ito pong lahat ng mga ito, ayun pong magiging mabibigat na batayan para po masabi po natin na meron pong probable cause to impeach the Vice President on the basis of confidential funds. Tinig po ni Bicol Saro, Party List Representative Terry Ridon, miyembro ho ng House Committee on Justice. Sinabi naman ni Luistro na kung hindi pasisinungalingan ng Vice Presidente ang mga pahayag ni Madriaga, posibleng sumapat na po ito para sabihing may probable cause sa mga reklamo laban kay Duterte. Considering that it is only probable cause that is being required of the Justice Committee to be able to transmit this to the plenary and from plenary to the Senate, kung hindi ito mariribat, kung hindi ito makakounter, there is really a possibility that this testimony of Madriaga will suffice the requirement of probable cause. Tinig po ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro. Samantala, sa ika-22 ng Abril, tatalakay naman ng komite ang mga aligasyong meron umanong hindi maipaliwanag na yaman ang Vice Presidente.